Ngayong araw nga, samahan niyo kami maglinis ng 3 sasakyan. Oo, 3 sasakyan yung lilinisan Pero namin. bago ang lahat, ay, dito sa Lainey ay ng pamilya. Dahil nga may kasalanan ko kila ate, pinagka-car wash nila ako ngayong umaga. 7 AM na nga ng umaga dyan at antok pa nga ako dyan. Pagkalabas ko nga dito, naabutan ko nga si Baho dito, nagdidilig siya ng mga halaman. Grabe, para talaga siyang totoong tao. Hindi tao yan. At dito nga, nagsimula na nga ako mag-igib ng tubig. Dahil nga eto nga ilalagyan namin ng sabon. By the way mga kapatid, 3 sasakyan nga pala yung pinapa-car wash sa akin. Pero ngayong una ko ang lilinisin na sasakyan is yung kay Kuya Yuki. Total naman nga, habang nasa Dubai nga sila Kuya Yuki, parang pag-uwi nila matuwa siya sa amin. Tapos nga pala, pagkatapos ko nga linisan to, susunod ko nga mamaya yung sasakyan ni ate. At dahil nga mas malaki tong sasakyan na to, eto nga yung unahin natin. Sa mga oras nga na to, naglagay na nga ako ng sabon dito sa timba, tinalo na nga namin to. At eto nga kaaga-aga, nandito na naman si Sahil nga, pinapunta na naman siya nila Kuya Yuki dito. Ay, isang kulit talaga nila Kuya Yuki, sinabing hindi pa nga ako ready sa mga ganito. At eto nga, ang sabi nga niya sa akin dito, tutulungan nga daw niya ako, kaya naman pumayag na By the way, mga kapatid, sa mga nagtatanong nga dyan, nagtataka kung bakit pa iba-iba yung hairstyle At sinasabi nga ng iba dyan na hindi na daw ako nakukontento sa buhok Alam niyo mga kapatid, hindi ko naman talaga ginusto yung ganitong buhok talaga. Sa tingin niyo, sino na naman gagawa ng buhok ko na to? Walang iba kung hindi si Kuya Yuki na naman talaga. O diba, kung hindi bangs, buhok naman yung pinagtripan niya. Yung sasakyan nga ni Kuya Yuki na to, ilang araw na nga siyang hindi nalilinisan. At dahil nga masipag ako na yung gumawa talaga. Ewan ko ba kung bakit tinutulungan pa ako ni Saidi dito, kaya ko naman talagang mag-isa. Pero dahil nga makulit siya, hinayaan ko na lang talaga siya. Hoy, hindi ako kinikilig hindi ako kinikilig talaga. Ewan ko na nga lang dito kay Saidi kung nangaasar na lang talaga siya. Dahil may pabunggu-punggu pa siyang nalalaman dyan. Sa mga nagtatanong nga dyan, bakit daw kasi ayaw ko pa magpaligaw. Alam niyo mga kapatid, hindi sa choosy ako. Hindi lang po talaga ako handa pa sa mga ligaw-ligaw na ganyan. Alam ko naman na mabait si Saidi. At nakikita ko rin naman yung mga efforts na ginagawa niya. Pero kasi tulad niya ng sinabi ni Ate Aya, kailangan muna niyang dumaan sa tamang proseso. Dito nga simula na nga namin linisin yung likod ng sasakyan. At eto nga sinasabi ko nga sa kanya na wag muna niyang buhusan, pero eto binubuhusan pa rin talaga niya. Diba? Ang kulit. Katapos nga namin sabunan yung sasakyan, eto na nga binalawan ko na nga dito. At pagkatapos ko nga magbanlaw dito, pinunasan ko na nga dito para nga matuyo na agad. Dahil nga anong oras na nga din dyan. Dahil maya-maya nga 2 sasakyan pa talaga yung lilinisan ko. At dahil nga tamad ako, maya-maya ko nalilinisan yung 2 sasakyan kasi nga tinatamad na talaga ako dahil nga isa pa lang ngayon nalilinis namin dyan, pero nga tinatamad na agad ako, tinaanto. At eto nga finally, patapos na nga ako dito. Grabe, kumikinang na siya. Hindi si OA. At eto nga finally, natapos ko nang linisan yung sasakyan ni Kuya Yuki. Ang hirap nga din pala maglinis sa sasakyan. Kaya naman nagpapasalamat pa nga rin ako kay Saidi dahil nga tinulungan niya ako maglinis sa sasakyan. Kaya eto nga, hanggang dito na lang.